Hello, good morning sa lahat ng Pilipino, ng subscriber at ng Filipino Guerrilla Forces. Kamusta kayo lahat? At hindi muna ako mag-live. Subukan ko kung may mga talaga pumipigil sa mga subscriber natin. Alam nyo, mga nagmo-monitor sa akin, hindi niyo ako mapapatigil. Tuloy ang aking mga hangarin para sa bayan. Republic Act 6735. Batas yan na inaatasan ang taong bayan. Magkaroon kayo ng inisyatiba para lang mabago ang ating bansa. Tuloy lang yung pakay. Wala akong ibang pakay kung hindi para sa ating susunod na henerasyon. Kung kayo man ay may mga balak sa bansang Pilipinas na ayaw nyo umalis sa katungkulan, sinasabi ko sa inyo, mga hinayupak kayo, demonyo kayo. But anyway, huwag kayo mag-alala. Hindi ko kasi ito ay batas. Walang marahas na gagawin natin kung hindi nagbabase lang tayo sa ating saligang batas. But pakinggan nyo na lang itong aking idol na naging deputy commander namin sa Mindoro, si General Macanas. Opinion reaction itong article sa GMA News Online. Medyo malungkot na balita po ito dahil ang kapayapaan sa Mindanao, I don't know what will happen. Kung may nagbabadyabang kaguluhan dahil sa pangyayaring ito. Ito po ang article, MILF, Moro Islamic Liberation Front, differs decommissioning last 14,000 combatants. Philippine government dismayed. Panahon po ni PRRD, nagkaroon po ng final peace agreement between the MILF at ang gobyerno. Okay na, i-implement na lang. Ang implementation nasa kamay na ng PBBM admin. So, kailangan i-decommission yung mga combatants ng MILF. Meron ng naunang na-decommission. Kailangan itong last 14,000, marami pa yan 14,000 na fighters o combatants ng MILF, pinahinto na ng MILF Central Committee. So, anong ibig sabihin? Baka ulit sila sa makikipaglaban dahil ayaw nilang magpa-decommission Ang rason, hindi natupad ang kasunduan. So, basahin natin ito. The Moro Islamic Liberation Front has suspended the decommissioning of its remaining combatants and weapons until the national government, so sinisisi ng MILF ang national government, itong administrasyong ito, until the national government complies with the provisions of the Annex of Normalization, a component of the peace deal between the two parties in 2014. According to a resolution by its Central Committee, the MILF will decommission its remaining 14,000 forces and 2,450 weapons only upon the substantial compliance by the Government of the Philippines or GPH in other tracks of normalization, including the provisions of socio-economic package as agreed by the GPH and MILF peace implementing panels to the 26,145 combatants. So, all in all, 26,000 ang combatants ng MILF. Ang iba na decommission na, remaining na lang 14,000. When say decommission, yung wala na, balik back to civilian, hindi na sila fighters.
The resolution was issued following a meeting on July 19 but was only made public on July 26. It was signed by MILF Chairperson Alhaj Murad Ibrahim and MILF Secretary Mohammed Amin. Ito, nandito yung resolution na inattach dito. The Annex of Normalization is integral to the Comprehensive Agreement to the Bangsamoro Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Anyway, ang kasunduan dito, pag ma-decommission na ang MILF fighter, dapat may socio-economic package para ang pamamanhid ng kamayan ay hindi dapat baliwalain. Ibig sabihin nito, ang opinion natin dyan, ano, pag hindi nasunod yung agreement, siyempre, sa lahat ng pag-uusap na inaasahan ng taong bayan at nabigo at nagalit, itong grupo na ito naging rebelde sila dahil nga may nakikita silang problema sa gobyerno or nakikipaglaban sila na magiging equal ang treatment sa mga Muslim brothers. Yun yung pinaglalaban nila. In my opinion, hindi lang naman sila ang mga rebelde, MNLF, then the NPA, rebelde rin yan because hindi nila nagugustuhan ang patakbo ng gobyerno. So, ganun yun, mga kaibigan. Pero yung napag-usapan na i-implement na lang at pinigilan, siyempre magagalit ako. Pag ako ang apektado, magagalit ako. Magwawala ako. And that, magwawala ako. Another problem of the government. No? Wala talaga itong mga aso rin talaga kahit saan ako pumunta. No? So, sana ituloy na lang yan. May mga paraan ang armed forces to resolve the mga pangamba. No? May mga resolution. Magagaling ang nasa armed forces. Ano? Hindi kasi mga rebels Muslim yan, no? Although that is my first experience in my age of 13, 14 years old. Nagkaroon kami ng bakbakan dyan. Sa murang edad ko, napalaban ako with the side of the government. May mga kaedad rin ako na aking mga kababayan sa Mindanao. Pero in the side of rebel sila, ako government. And in my history, in the Philippine government, ako lang yun. Ako lang ang 13, 14 years old na nakikipaglaban sa mga rebelde. Nasa side ako ng government. But in the side of rebels, NPA ka man or Muslim brothers, ay maraming katulad ko. Minulat sila sa kabulukan ng ating gobyerno. Pero ako, namulat ako na ipagtanggol ko ang gobyerno. So, meaning yung utak ko ang mga kaibigan lagi akong nagrebelde in the side of the government. Yung mga kaedad ko noon, 13, 14, in the side of against the government. What meaning of against the government? Against sila kasi nga nagtatampo sila, nagagalit sila kasi nga parang hindi fair ang treatment. Ganon kaya nag-rebel sila. Kaya nga sabi ko, again, in my age of 13, 14, ay marami kami. But ako lang yun. In the side of the government. Ang karamihan in the side of against the government. So, yung utak ko, laging gobyerno ang aking
tatanggol. Lagi. Ba't kaaway ko ang mga gago sa gobyerno? Meaning, yung gago sabi ko sa gobyerno, yung corrupt, yung nag-aabuso sa kapangyarihan, yung incompetent to their individual responsibilities, yun yung kalaban ko ngayon. So, yun ako. Kaya, bakit kayo nagagalit sa akin? Gobyerno nga ang pinagtatanggol ko, hindi laban ako sa gobyerno ko, hindi. I am pro-government, fighting the rights of individual. And we are the government. Government of the people, by the people, and for the people. So, bumabalik lang at 3 lang yan, no? Kaya wag niyo akong intelligence people, wag niyo akong subaybayan, because my objective is to reform, restructure the system of the government, the structure to be effective government. Sabi nga nila, ang daming sinasabi na ang gobyerno, ang ating bansa ay mayaman sa kalikasan. At sabi nila, napakagaling ng Pilipino. Saan sila magaling ngayon? Magaling sila magnakaw. Magaling sila mag-abuso, katulad itong administration nila. Kaya nga, pag-upo pa lang nila, tinignan nila kaagad kung sino ang sagabal sa kanilang mga plano by 2028. So, yun ang unang pinababagsak nila. Ang problema lang, iba ang trending ng Pilipinas, ng Pilipino. Ang Pilipino habang inaapi, maraming kakampi. Katulad yan noong 1986, Revolution, na sinasabi na natalo si Marcos Jr., pero siya pa rin ang na-declare na Marcos Sr., siya pa rin na-declare na presidente ng Pilipinas. So doon nagwala ang taong bayan, kaya napatalsik ang Marcos Sr. Ngayon, ganun din ang gagawin ng Junior. Pero sa totoo lang, Marcos loyalist ako, pero sa totoo lang, sa tatay ako. Pero sa anak, wala akong tiwala. Because sa asawa pa lang, hindi niya kayang kontrolin. Ako, Andres Desire rin ako. Pero sa loob ng pamilya, hindi ako nagigis because we have the same rights. But yung pakialam niya sa aking individual na responsibility sa bansang Pilipinas, hindi niya ako mapasunod. Yan ang gusto ko mangyari sana sa ating Pangulo. Kung usaping bansa, dapat yung asawa niya manahimik ka dyan ka lang sa sulok, wala kang pakialam, hindi ka binuto ng taong bayan, at huwag mong sirain ang pangalan ko, huwag mong sirain ang pangalan ng Marcos. Gano'n ang hinahanap ko ngayon sa inyo. Kaya ako, Maalma, bukod sa korap kayo, marami pa kayong pangarap, pang politika, pang sarili, pang pamilya, not for republic. Salamat po. Bye-bye.